Welcome sa Noyfe TV, kung saan sama-sama nating natutuklasan ang mga mahahalagang kwento ng ating kasaysayan. Kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang makabuluhang content. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas, ang deklarasyon ng martial law sa pamamagitan ng Presidential Decree 1081. Noong ika-21 ng Setyembre taong 1972, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos ang Proclamation No. 1081 na naglagay sa buong bansa sa ilalim ng batas militar. Ngunit opisyal itong inanunsyo sa publiko noong ika-23 ng Setyembre taong 1972. Ayon sa pamahalaan, layunin nitong sugpuin ang lumalalang krimen, kaguluhan, at ang banta ng komunismo sa bansa, partikular mula sa mga armadong grupo. Sa panahong iyon, maraming pangyayari ang ginamit bilang dahilan, kabilang ang mga pambobomba, kaguluhan sa lansangan, at ang di umano'y ambush kay Defense Secretary Juan Ponce Enrile. Dahil dito, sinabi ng administrasyon na kinakailangan ang mas mahigpit na kontrol upang maibalik ang kaayusan. Ngunit ano nga ba ang naging epekto nito sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino? Agad na ipinasara ang mga estasyon ng radyo, telebisyon, at pahayagan. Nawalan ng boses ang malayang pamamahayag dahil kontrolado na ito ng gobyerno. Maraming kilalang personalidad, mga mamamahayag, estudyante, aktivista, at lider ng oposisyon, ang inaresto at ikinulong ng walang malinaw na kaso o paglilitis. Ipinatupad ang curfew. Sa gabi, bawal lumabas ang mga tao. Makikita sa mga kalsada ang mga sundalo at checkpoint. Ang simpleng paglabas ng bahay ay maaaring magdulot ng panganib. Unti-unting nawala ang kalayaan sa pagsasalita, pagtitipon, at pagpapahayag ng saloobin. May mga ulat din ng paglabag sa karapatang pantao. Kabilang ang sapilitang pagkawala, pagpapahirap, at hindi makatarungang pagkakakulong. Maraming pamilya ang naapektuhan at nawala ng mahal sa buhay. Sa kabilang banda, ipinakita rin ng pamahalaan ang mga proyektong pang-infrastruktura, mga tulay, kalsada, ospital, at gusali na sinasabing bahagi ng kaunlaran ng bansa. Ngunit sa likod nito, marami ang nagsasabing lumobo ang utang panlabas ng Pilipinas at lumala ang korupsyon sa gobyerno. Habang tumatagal ang martial law, lalong tumitindi ang pagtutol ng mamamayan. Mula sa mga estudyante, simbahan, manggagawa, hanggang sa ordinaryong mamamayan, unti-unting nabuo ang isang malakas na panawagan para sa pagbabago. Isang mahalagang pangyayari ang naging turning point ang pagpaslang kay Benigno Aquino Jr. noong 1983. Ito ang lalong nagmulat sa maraming Pilipino at nagpasiklab ng mas malawak na protesta laban sa rehimen. Hanggang sa sumapit ang taong 1986, nagkaisa ang milyon-milyong Pilipino sa isang mapayapang revolusyon, ang People Power Revolution. Sa loob ng 4 na araw, nagtipon ang mga tao sa EDSA, may dalang dasal, rosaryo, at paninindigan. Sa huli, nagtagumpay ang kapangyarihan ng mamamayan. Natapos ang rehimen ni Marcos, at muling naibalik ang demokrasya sa bansa. Ang kasaysayang ito ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Isa itong paalala na ang kalayaan ay mahalaga. Ito ay dapat pinapahalagahan, ipinaglalaban, at pinangangalagaan. Sa ating mga kamay nakasalalay ang kinabukasan ng ating bayan. Muli, ito ang Noyfe TV. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong kapupulutan ng aral.